Mr. Gunigondo, good morning. Wala. Hi, good morning. Ayun. Good morning. Salamat po sa Maraming oras. salamat po sa oras, sir. Maraming salamat sa pagbibigay ng panahon sa amin ngayong umaga. All the time, Thank you. double Yes, whammy. Thank thank you you. Sir, paliwanagan nyo naman kami kasi ang laki po ng panggaman ng publiko doon sa posibleng pagsipa po ng presyo ng mga pangunahing bilihin na umpisa na tayo sa presyo ng petrolyo. Ano po ba yung hinaharap natin sa gitna nitong giyera sa pagitan ng Iran at saka ng Israel? Sumausaw pa ang US. Well, unang-una dahil sa pagpasok ng Amerika, maaaring madamay na rin ang iba pang bansa. Hindi lamang sa Europa, kundi yung ibang mga malalaking bansa na maaari namang sumuporta sa Iran. Nagkaroon tayo ng ibang mga report mula sa ibang bansa na ang China at ang Russia ay maaaring makasama sa nangyayaring digmaang ito sa gitnang silangan. So kapag lumawak yan, ay tunay na magkakaroon ng pagsipa ang presyo ng petrolyo. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Maraming dahilan. Unang-una, kapag ka nagkaroon ng giyera, tataas definitely ang presyo ng petrolyo. Kasi what is involved is the Strait of Hormuz. No? Opo. Actually, 3 bansa yan. Ando doon ang Iran sa taas, sa ibaba, sa bandang kanan, ando doon yung Oman. Then sa bandang kaliwa, naroon ng United Arab Emirates. O pwedeng kontrolin ito ng Iran sapagkat siya yung mas malaki ang coastline along the Strait of Hormuz. Kaya pag nagkaroon yan, tataas ang freight cost, tataas ang logistics. Why tataas? Kasi kung sila'y dadaan doon, may panganib. Correct. Kaya sisingil sila ngayon ng mataas na freight cost at saka ng mataas na logistics. Pwede namang iwasan nila yung Strait of Hormuz. Okay? Mula sa Persian Gulf papunta doon sa kabilang ibayo. Pero dahil sa mas malayo yung kanilang lalakbayin, tataas talaga ang presyo ng petrolyo. Mas malayo ang ikot ng biyahe. Oo. Number 2, bagamat merong embargo ngayon, merong sanction ng Amerika sa Iran, yung kanyang export of oil, and between 3 to 5 million barrels a day ang production ng Iran, which is about 9 to 10% of global oil production. Karamihan nito, yung kanyang ine-export na mga 2 million, ito'y binibili ng China at a discount. Pero oras na nagkaroon ng problema dahil sa nangyayaring gulong ito, konti ngayon ang mai-export nila sa China. At pag kumonte ang export ng China at sa ibang bansa, okay, lalaki ngayon ang demand mula doon sa existing o natitirang global oil supply. Diyan din ngayon papalo ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. At alam naman natin sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, tataas ang food and non-food commodities. So, ang gulay, ang karne, lahat yan tataas. Ngayon, merong second round effects na tayong tinatawag. Kaya sa May second round pa? Oo. Yung second round effects, ito ang mangyayari. Dahil sa tumaas ang petroleum prices, maaaring beyond 200 pesos per day na hinihingi ng mga manggagawa, baka dagdagan na naman nila ang pagsingil ng wages kasi tumaas ang presyo ng bilihin at serbisyo. At pangalawa, yung pamasahe. So pag tumaas ang pamasahe, lahat na yan. Tataas ang food, non-food commodities, and basically transportation fare. Yan magsisimula ang pagtaas, hindi lamang ng presyo ng bilihin, kundi yung inflation. Yes. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay. Bago tayo pumalaot pa sa discussion, Mr. Gunugundo, bagitin ko lang po na kanina nagkaroon ng anunsyo si US President Donald Trump na may napagkasundo ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Although, yung dalawang concerned na bansa, wala pa po silang official announcement. Si Trump pa lang po ang nag-aanunsyo ng ceasefire na ito. So hinihintay natin yung official na anunsyo ng dalawang bansa na concerned direkta sa giyera dyan sa Middle East sa ngayon. Pero kung sakali na magtuloy-tuloy, hindi matuloy yung siyempre lahat tayo nagdadasal
pagpapakasal po ng ceasefire para mag-ease yung pressure sa mga produkto, hindi po ba? Pero kung sakali mag-drag out ito, sa tingin niyo po, gaano kalaki yung itataas sa presyo po ng mga pangunahing bilihin natin? Well, unang-una, dapat fact-check, no? Opo. Kasi maraming sinabi ang Presidente Trump ng Amerika na hindi naman nangyayari. O kaya sinabi niya na pag-aaralan nila kung sila ay sasama o hindi in 2 weeks. But right immediately nung Sunday, binomba na nila yung 3 nuclear infrastructure facility Ng sa Iran. Iran. Okay? So nagulat ang buong mundo. At dahil doon talagang bumagsak ang stock market ng Amerika, pero umakit naman ang presyo ng ang exchange rate ng dolyar laban sa iba't ibang mga currency sa buong mundo. Kasi pag nangyari yung giyera at pumalaot na nga ang Amerika, magkakaroon tayo ng flight to safety o yung safe haven. Yung mga nag-i-invest sa mga local currency denominated assets. Halimbawa, sa Pilipinas, yung ating treasury bills. Sa Thailand o kaya sa Malaysia, yung kanilang mga gobyerno ay nangungutang. So, yan ay denominated sa kanilang currency. Sa Thai baht, Malaysian ringgit. Ang mangyayari ngayon, yung mga portfolio investors, lilipat ngayon yan mula sa local currency denominated asset, pupunta uli yan sa US Treasury. Kaya tumataas ngayon ang dollar. Ang peso naman, kung makikita natin, bumalik tayo uli sa 57. Nasa 55 na tayo. So 57 ngayon. Kasi iniiwanan ng mga investors ang local currency, peso, Thai baht, Malaysian ringgit, pumupunta uli sa US dollar denominated asset. Pero sir, Ngayon, opo. ngayon tinatanong mo kanina, Weng, Opo. gaano ang itataas ng Yes. presyo ng petrolyo? Kasi ito yung direktang makakaapekto sa ordinaryong mamamayan, sir. Oo. Ngayon, ang sabi sa kasi nung 2-3 days ago, nasa 77. Biglang nag-79 hanggang 80 dollars per barrel. Although medyo parang humina by $1, pero hindi tayo nakakasiguro kasi everybody is just waiting. Correct. And everybody is uncertain. Okay? So, ang sabi ng JP Morgan, pwedeng tumaas ang presyo ng presyo ng langis mula sa 77 to 80 dollars to 120, $230 per barrel. Now, ang laking akyat niyan. Opo. Now, remember na 2018, halos tumaas din ng ganyan ang presyo ng langis. At dahil dito, mismo sa Pilipinas, umakyat ang presyo ng langis, umakyat ang presyo ng bilihin, at ang ating inflation rate umakyat ng 8%. Eh ngayon, ang ating, for the first 5 months of the year, ang average natin ay 1.6% lang. Imagine kung ano ang implikasyon ng pagtaas ng 1.6 sa 8% halimbawa, o sabihin ng 7 or 6% on average. Di, tataas na naman ang presyo ng bigas, tataas ang presyo ng karne, at ang lahat ay mahihirapan kasi hindi naman mabilis ang pag-adjust ng ating mga sweldo. Kaya yung nabibili mo nung dati bago nag-adjust ang presyo ng petrolyo, kukunti na lang ang mabibili mo. So panibagong pahirap yun. So yung At wala pa rin yung paghina ng peso laban sa dolyar. So yung hinihingi na 200... Karamihan ng ating produkto dito ini-import eh. So pag humina ang piso laban sa dolyar, ang cost ng mga imports natin, yan ay maaaring pagkain at iba't iba pang produkto, tataas din. Makakadagdag yon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay, linawin ko lang kanina, nabanggit yon na ang Iran nagsusupply ng oil sa China. Di ba? Yes. Pangunahin nilang importer. Ngayon, di ba tayo naman sa Pilipinas, ang pinagkukunan natin ay Russia, UAE, yan, tapos Saudi. bumibili tayo ng finished product mula sa Singapore. Opo, bakit tayo maapektuhan ng presyuhan kung hindi naman galing Iran ang ating supply ng oil? Kasi pinagbabasahin natin Dubai crude oil din na ang per barrel ngayon $75 per barrel. Sinabi natin kanina na bagamat
ang China ang pinaka-major importer ng langis mula sa Iran. Kapag ka naapektuhan ang volume of imports, okay, mula sa Iran, ang China ngayon tataas ang demand sa world market ng petrolyo. At sapagkat ang China kahit sa natural gas is a price taker, ibig sabihin kahit magkano ang niyan bibili namin. So pagka ganun ang nangyari, liliit ngayon ang supply na available hindi lamang sa Thailand, Malaysia, pati sa Pilipinas, pati sa Amerika kung hindi sila magkakaroon ng counter production para ma-offset yung paghina ng supply coming from the Middle East. Kasi kahit na hindi tayo directly affected niyan, pagka tumaas ang demand, halimbawa summer season. So pag summer sa Amerika, tumataas ang demand for petroleum. Pag winter, ganun din, for heating purposes. Tumataas ang presyo ng langis. Kaya apektado rin tayo dyan. So kukuha sila mula doon sa pinagkukunan nating bansa, Saudi, Correct. UAE, yan. Magkakaroon tayo ng competing demand. Agawan. Opo. Tapos yung mga produkto na ini-import natin mula naman sa China, magtataas ba yan? Pwede rin. Dahil siyempre, pag tumaas ang kanilang cost of production, yan ay marireflect sa prices ng kanilang ini-export sa atin at sa iba't ibang bansa. Kadalasan pa naman lahat ng mga raw materials natin galing China. Ito ang tanong ng marami ngayon, Sir Gunigundo. Panahon na ba para ibigay yung hinihinging fair hike at saka yung dagdag sweldo kung lahat ay magtataasan ng presyo? Siyempre gusto ng taong bayan, meron pang is naman ng pressure sa namin, sa bulsa namin. Di po ba? Tama po yun. Pero ngayong panahong ito, everything is uncertain. Opo. So kinakailangan pag-aralang mabuti ng Kongreso at ang ating gobyerno kung makakayanan natin na idadagdag pa sa mga employer, idadagdag sa mga pinagtatrabahuhan ng ating mga kababayan, yung dagdag na sweldo. Okay? Maaari naman kamukha nung agreement ng Department of Energy at saka ng mga pribadong may-ari ng mga oil companies at mga gas station na paunti-unti ang pag-a-adjust ng presyo ng petrolyo para hindi naman isang bigay, apektado ang lahat ng napakalaking pamamaraan. Pwede din ba yun sa mga produkto, sa ibang produkto? Ano ibig sabihin ibang produkto? Halimbawa, yung ibang bilihin. Kasi ang problema kasi natin ganito it takes two to tango. In the sense na maaari sabihin ng gobyerno, wag muna kayo magtataas. Pag hindi nagtaas, pwedeng malugi naman yung mga nagpo-produce, no? So the government has to balance. Pwede magtaas pero hindi 10%, maaaring 3 or 4% paunti-unti para hindi naman malugi yung mga nagpo-produce. Pag nalugi yung mga magpo-produce, sino magpo-produce ng ating mga pagkain, di ba? Okay. Kailangan i-balance. Balance. Alright. Salamat po sa napakalawak na paliwanag at kaganda-ganda at nakuha natin yung mga punto na mahalaga natin intindihin. Sir, maraming salamat sa oras. Good morning po. Okay, marami rin salamat, Double Wing. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Kayo din, sir. Thank you.